Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay magbabahagi na naman tayo ng isang nakakatakot na iba't ibang kwento. Pero bago ko simulan ang kwentong ito, dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw, Sir Alex. Panahon ng kabinataan namin, masaya kaming magbabarkada. 4 kami sa baryo ang laging magkakasama kapag dadayo sa mga lugar na may disco. Mahilig talaga kami sa sayawan, pero sa aming 4 ako ang mahiyain. Nakaupo lang sa tabi habang sila ay masayang nagiindakan. Pinagtatawanan nga nila ako noon. Dahil kapag napilit magpunta sa gitna ng diskuhan, parang tuod lang na nakatayo. Ewan ko ba, sobrang mahiyain ko that time. Kahit saang may disco ay pumupunta talaga kami. Kahit malayo, lalakarin namin yan. Malayo ang lugar namin, tahimik. Kaya kapag may disco, kumpleto talaga kami ng sagayon. Hindi nakakatakot pag-uwi. Noong panahon, talamak ang kwentong aswang lalo na sa lugar namin. Meron pang ang mga chismis ng kapitbahay, sabi, inaswang daw dahil nawala ang sanggol sa tiyan. May hinabol sa sementeryo at kung ano-ano pang kwento tungkol sa mga aswang. Ewan ko kung totoo yun. Basta may mga naririnig kaming kwentong nakakatakot. O di kaya pananakot lang siguro. Nagbinata na lang kami. Hindi man lang nakakita ng aswang. Mga chismis lang tapos mga karanasan ng mga nakakatanda. Yung tik-tik ay normal na lang sa amin yun. Inakala ko pang ang ibon lang. Gawa ng madalas naman kaming nakakarinig noon sa may sementeryo na dinadaanan naming shortcut. Isang araw, nagkayayaan kaming magkakaibigan na magdisko sa kabilang sityo. Sabay tayo mamaya. Maraming taga-baryo na magpunta dun, panigurado. Pagyayaya pa ng kaibigan kong si Narciso. Itatanong pa ba yan? Siyempre oo. Sagot ko naman sa kanya. Maraming nagpunta na taga-baryo na mga babae at lalaki nun kasi kahiligan din talaga noong panahon na dumayo para lang magdisko. 10:00 na ng gabi nang makarating kami. Sumayaw agad ang mga kaibigan ko habang ako ay nakaupo lang sa upuan sa tabi. Pilit sila ng pilit sa akin pero nahihiya talaga ako noon kaya hindi talaga ako sumayaw. Dagdag pang nandun ang babaeng maganda na nagustuhan ko that time. Kaya kahit anong pilit, hindi talaga ako nasayaw. Tinititigan ko lang sila noon isa-isa. Tumatawa ako kasi indak sila ng indak. Mga 11:00 ng gabi, may matandang babae na lumapit sa akin. Nakita ko na siya kanina, nanunood din sa mga sumasayaw. Siguro nasa mga 60 ang edad niya. Hindi namin kilala palibhasa. Marami talagang dumadayo kapag padisko galing sa iba't ibang lugar. Maya-maya ay lumapit ito sa akin at nagtanong kung pwede bang umupo katabi ko. Sagot ko na may pwede naman ho, kaya agad naman siyang umupo. Maya-maya nun ay may mga tinatanong siya sa akin pero hindi ko maintindihan ng iba dahil malakas ang tugtog. Kaya lumapit pa siya sa akin at nakipagkwentuhan. Hindi ako ang tipo ng taong nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Ngunit dahil matanda na siya at ayaw kong maging bastos sa kanya, kung ano ang tinatanong niya ay sinasagot ko rin. Taga saan ka? Taga kabilang baryo po. Ang layo pala ng lugar mo. Buti at may masakyan ka papunta rito. Yun nga po nilalakad lang po namin dahil wala talagang masakyan kapag gabi na. Ah, ganon ba? Oo. Sa
Sa shortcut naman po kami dumadaan sa may sementeryo. Alam niyo yun? Oo. Doon. Lagi ako doon. Oo, yun na nga po. Sanay na rin po kami at apat naman po kami kaya okay lang. Hindi mararamdaman yung pagod sa paglalakad kasi masaya naman po kami. Hindi ba naman kayo natatakot? Ang dilim-dilim doon. Baka may multo. Yun ba? Hindi naman po. Sanay po kami at doon pa nga kami nagiinuman kanina bago dumiretso dito. Ganun ba? Sagot ng matanda habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Ang weird nga eh. Pero hindi ko na lang pinansin kasi baka kako nagagwapuhan siya sa akin. Sa isip-isip ko pa, bakit kami matatakot may mga baon naman kaming kutsilyo. Alin mga kasama mo dyan? Yung tatlo na po yun na parang mga kitikiti sumayaw. Yan pala. Kanina ko pa nakikita pinagtatawanan ka, oh. Ganyan po sila, Manang. Mukhang adik mga kasama mo. Tawa ng tawa tingin dito, oh. Hindi po. Ganyan lang po sila. Masaya lang yan. Bakit hindi ka sumali sa kanila? Sumayaw doon. Hindi po ako sumasayaw. Ahiyain po ako. Ikaw po, Lola, baka gusto mo sumayaw na. Hindi naman ako marunong sumayaw. Tinitignan ko lang mga apo ko. Taga rito ka po ba, Manang? Oo, taga dyan lang sa unahan. Kayo, mamaya saan naman kayo dadaan pa uwi? Doon pa rin sementeryo? Oo, doon pa rin. Doon yung pinakamalapit eh. Ngumisi ang matanda tapos nagpaalam. Sige dito muna ako ha. Sige po. Alas 2 ng madaling araw pauwi na kaming apat. Wala na kaming kasama dahil alas 12 pa lang ng gabi ay nagsiuwian na yung mga taga-baryo. Pagdating sa may sementeryo, nagtataka kami dahil may malaking ibon na nakadapo sa bubong ng nicho. Tinuro ng kasama ko, sabi huhulihin daw tas kakatayin namin at ipupulutan. Ngunit pinigilan ng isang kasama sapagkat baka may nagmamay-ari daw ng ibon na yon. So syempre, nilagpasan na lang namin. Sabi pa ni Chris, sayang yun tol. Walang tao dito, siguro wala namang nagmamay-ari nun. Yun nga ang ibig kong sabihin eh. Walang tao rito. Baka hindi tawang may-ari kaya wag nating pakialaman kung anong nakikita natin sa dilim. Kung sa bagay, nananakot ka na naman eh. Di ako nananakot tol. Kung minsan meron talagang ganyan. Patuloy na kami sa paglalakad at iniba na lang ang usapan. Ngunit makaraan ng ilang minuto, gulat na gulat kaming lahat dahil yung inakala naming pabo, nilagpasan kami sa uluhan at dumapo sa aming harapan tas humarang siya sa daan. Humarap sa amin ng nakabuka ang pakpak, kaya medyo nahintakutan kaming lahat kasi hindi naman ganun ang normal na pabo. Tapos, ang tuka nun ay sobrang tulis at mahaba. Isang napansin pa namin ay ang mga mata nitong malalaki at pula. Ang kaibigan ko naman na gustong humuli dito kanina, sabi niya, "Aba, sumunod talaga oh. Gusto mong maging pulutan ha?" Nilapitan niya para sana hulihin kaso lumaban ito kaya pinagtutulungan na namin. Gulat na gulat kaming lahat dahil kakaiba ang ibon na yon. Nang mahawakan ko ang paa, parang paa ng tao. Tapos yung pakpak, parang kamay din ng tao. Apat kaming nagtulong-tulong na bugbugin ito. Sinipa, tinadyakan, at ilang suntok ang tinanggap ng nilalang mula sa aming magkakaibigan. Yung balahibo, kapag mahawakan, tas mahila, kakaiba dahil parang damit ito na napupunit. Hindi namin inasahang malakas ang nilalang, kaya sa pag-ikot nito sa pagpupumiglas, nabitawan talaga naming apat.
Sa pagkataranta, hindi namin naisip na meron kaming dalang kutsilyo. Basta ang ginawa na lang namin, pinagtulong-tulungan naming hawakan at dinaganan pa ng isa habang sinusuntok, pero dahil malakas nga, ayun, nakatakbo at nakalipad. At dahil malayo pa ang babaybayin namin pauwi, tapos ang direksyon ng aswang pagkalipad nito sa direksyon din na uuwian naming baryo, bumalik na lang kami sa diskuhan sa takot na baka abangan na naman kami sa unahan, na baka magdala ng kasama ang aswang. Hindi mangyayari kami roon. Pagdating sa diskuhan, may mga tao pa naman pero mahina na ang tugtog nun dahil papatapos na. Umupo kami sa tabi ng stage at tinitignan namin yung aming katawan kung nagkaroon ba kami ng sugat. Kabutihang palad, wala naman. Hindi kami makapaniwala nun. Nakaengkwentro kami ng aswang sa sementeryo. Napailing na lang at sabi, mabuti walang nasaktan sa aming apat. Yung isa namang kaibigan naming si Narciso, naghanap ng tubig sa mga tindahang bukas pa dahil uhaw na uhaw kami sa nangyari. Maya-maya pa, dumating yung matandang nakausap ko kanina. Tinatanong siya ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanya. Sagot nito, pinagtripan daw siya ng mga tambay sa unahan, binugbog at balak daw pagsamantalahan. Dadalhin sana nila sa klinik at sa barangay para mai-report ang nangyari. Ngunit, tumanggi ang matanda at sabi okay lang daw siya. Sabi ko naman sobrang sama naman ng trip sa kanya kasi nga matanda na naisipan pang pagsamantalahan. Natawa na lang yung ibang kaibigan ko kasi nga grabe naman matanda na yung tao. Maya-maya pa'y lumapit ito sa aming kinaroroonan at ang sama ng aura. Nakakaawa tignan dahil yung mga damit niya ay punit-punit tas wala siyang tsinelas. Tinanong siya ng kaibigan ko kung ano ang nangyari at kung sino ang nang-trip. Hindi sumagot at tinignan kami isa-isa. Nasabi pa naming parang siraulo dahil mula paa hanggang ulo talaga yung titig niya. Matapos nun, naglakad na siya palayo. Nagtanong-tanong kami kung taga saan siya kasi nakakaawang matanda na pinagtripan pa ng mga walang hiya. Hindi rin kilala ng mga taga roon at sabi dayo lang umano sa lugar na kidisko. Hindi naman sa nang huhusga pero parang may tinatago ang matanda. Sabi niya sa akin kanina, may mga apo siyang kasama pero wala naman. Aliwas din sa sinabi niya kanina na taga roon lang siya sa may diskuhan. Doon pa lang nasabi naming nagsisinungaling nito. Hindi siya pinagtripan ng kung sino kundi may nakasagupa ito. Paano ba naman kasi? Nakasalubong ito ng kaibigan naming si Edwin at may sinabi sa kanya. Sabi umano ng matanda, babalikan ko kayo. Sa takot, dali-daling umalis ang kasama namin. Dahil sa pangyayari, ilang buwan kaming hindi nun gumagala. Kapag may disko sa kabilang baryo, tinitiis talaga namin kahit kating-katina mga paa. Nag-aalala kami, natatakot na baka tutuhanin ng matanda ang kanyang sinabi. At eto naman po bonus story. Kwento ito ng Lola Imelia ko noong ipinagbubuntis niya si nanay. Buwan ng Oktubre daw ito nang mangyari kasi yun din na buwan si Lola ng anak. Malaki na ang tiyan ni Lola noon, parang 2 linggo na lang ata ang hinihintay. Pero buwan ng Setyembre, meron daw silang bagong saltang kapitbahay no na nagngangalang Dolor. Noong panahon, ayon kay Lola, ang mga kapitbahay ay malalayo sa isa't isa. Pero itong si Dolor, pumupunta daw sa bahay nila Lola para makipagkwentuhan kahit na hindi pa naman masyadong kilala. Sabi daw kay Lola, gusto niya na lagi magpunta kasi nakakalungkot daw sa bahay nila.
Nakikipagkaibigan ito kumbaga hanggang katagalan naging kaibigan na rin ni Lola. Mabait kasi ang lola namin, tas lagi daw siyang dinadalhan ng biskwit nung matanda. Sa tabi ng bahay nila Lola noon, merong malaking bunga ng langka na nakasako. Mga 3 malalaki daw yon na hindi pa naman hinog. Isang hapon, habang nagkukwentuhan daw si Lola at si Aling Dolor, naglalaban nun si Lola, nakaupo naman siya sa may upuang katabi ng langka. Bigla daw nagsalita at sinabing, ang bango-bango talaga. Taka naman si Lola kaya nagtanong siya, anong mabango Mari? Ha? Sagot daw ni Aling Dolor tapos tumingala sa may langka at itinuro niya ang mga bunga. Ayun o, mabango na ang bunga isa. Ah, mabango na pala. Idi hinog na. Ah, sige lang Mari, papakuha ko kay Fidel mamaya. Ibigyan kita niyan Mari, hati tayo. Ngumiti yung matanda tapos nagpaalam. Bago magtakip silim, inutusan ni Lola si Lolo na kunin na yung isang bunga ng langka dahil hinog na. Dali-dali namang tumalima si Lolo dahil takot din siya kay Lola na mahampas ng planggana. Pag-akyat niya sa ibabaw, kamot siya ng kamot dahil hindi pa naman daw hinog. Binuksan niya ang sako ng 3 malalaking bunga. Lahat puro hilaw pa. Nang bigla na lang siyang napatalon mula sa ibabaw papunta sa lupa, napamura kasi yung bibig niya lumaki dahil natusok ng bubuyog sapagkat nahawakan niya ang bahay nito. Ang bubuyog na yon na tinatawag naming lampinig. Sobrang sakit ng patalim kaya napamura talaga si Lolo sa inis. Pambihira ka naman Emilia oh. Ang sakit-sakit. Wala naman palang hinog dyan. Tignan mo tuloy itong nangyari sa bibig ko. Si Lola na may tawa ng tawa kasi sa isang iglap ay biglang lumaki ang bunganga ni Lolo. Sagot niya, ano ba naman kasi itong si Dolor? Sabi may mabango daw dyan isa. Pinaakyat mo na lang sana sa kanya kanina para siya yung natusok ng mga bubuyog dyan. Wala namang mabango puro hilaw. Inis ng wika ni Lolo. Sa mga sumunod na araw noon, tawa daw sila ng tawa ni Aling Dolor sa nangyari kay Lolo. Nagsorry daw yung kapitbahay kasi siya yung nagsabi na may hinog na bunga pero wala naman pala. So wala na yon, pinalimutan na lang nila. Ganon pa din ang eksena, laging napunta si Aling Dolor kina Lola para makipagkwentuhan. Tingin pa nga ni Lola noon, parang wala daw ginagawa sa bahay nila kasi laging napunta doon tuwing hapon. Hanggang sa merong isang kapitbahay na nagkwento. Ayon dito, kaduda-duda umano ang bagong salta nilang kapitbahay na sina Aling Dolor. Dahil may mga gabing kapag napapadaan daw siya sa likod ng bahay ng mag-asawa, parang meron daw boses ng kabayo sa loob. Imposible naman daw aniya na magkaroon ng kabayo dahil yung bahay nila ay maliit lang. Ilang araw nila itong minanmanan. Ganun pa rin daw, tuwing gabi lalo na mga 10 oras na, meron daw talaga boses kabayo na maririnig nila. Magmula noon, iniiwas-iwasan na ni Lola si Aling Dolor dahil baka isa itong aswang. Alibay ni Lola sa kanya kapag napunta ito sa bahay, lagi siyang nilalagnat kaya hindi lumalabas. Maalis naman daw si Aling Dolor. Sabi naman ni Lolo, kaya raw siguro nasabi nito minsan na mabango ang bunga na langka dahil naaamoy pala nito ang tiyan ni Lola. Hindi talaga yung langka yung naaamoy niya kasi nga wala namang hinog, kundi ang sanggol. Naghinala na talaga sila nun at nakahalata na rin si Aling Dolor sa pag-iwas nila. Kaya napapansin na rin nila, bihira na lang ito magpunta sa kanila. Dumating na nga ang araw ng panganganak ni Lola. Nandoon na ang kumadrona kaso wala pang sign na lalabas ang bata kaya nagpaalam muna ito saglit dahil may bibilhin daw siya sa tindahan. Tiyempo pag alis nito,
Ilang minuto lang nakalipas, wala pang 10. Sumakit ang tiyan ni Lola at bigla pong nalabas ang bata. Sa sobrang taranta, hindi nalaman ni Lolo ang kanyang gagawin noon kung aalis ba siya para sunduin ang kumadrona. Pero nang dahil hindi pwedeng iwanan si Lola, inutusan niya si Tio o yung panganay nilang anak na mga 10 taong gulang pa lang noon na sunduin na ang kumadrona sa tindahan. Dali-dali namang hinanda ni Lolo ang mga gamit sa kusina. Ilang sandali pa, may kumatok sa kanilang pintuan. Alam niyo ba kung sino? Si Aling Dolor na buhaghag ang buhok na parang nakikita natin sa palabas na nakuryente. Pagkatapos pulang-pula ang kanyang mga mata. Hindi ito makapasok sa loob ng bahay. Hindi nga alam ni Lolo Anya ba't hindi makapasok. Nasa labas lang ito ng pintuan at nagtanong daw kay Lola kung nasaan na ang bata. Si Lola na may hindi nakasagot, nanlaki ang mata, natakot sa hitsura ni Aling Dolor na parang nag-transform sa pagkaaswang. Ang ginawa ni Lola, tinawag niya si Lolo. Agad daw nagpaalam si Aling Dolor at sabi bago umalis, "Pasensya na Mare." Tango daw ng tango si Lola, tapos sinigawan na niya si Lolo. Nagulat naman ng lolo ko dahil parang nawalan daw ng dugo si Lola sa putla. Natakot siya sa kapitbahay nilang si Aling Dolor na isa palang aswang. Tinignan pa ni Lolo sa labas ng bahay. Sinundan ngunit ang nasa lubong niya ay ang kumadrona at ang panganay na anak. Tinanong daw sila kung nakasalubong ba si Aling Dolor, pero ang sagot ng dalawa ay wala. Napailing na lang si Lolo at nasabing aswang talaga ang kapitbahay dahil nakakapagtaka kung saan ito dumaan, gawa ng iisa lang naman ang daanan palabas. Sagot ng kumadrona, siyempre lumipad na. Doon palang nakaramdam ng takot si Lola. Ang tao palang kinaibigan niya ay isang aswang. Kaya pabalik-balik ito sa kanila ay dahil sa sanggol na ipinagbubuntis niya. Hindi pala ang langka ang naaamoy nitong mabango, kundi ang bata. Sa kabila ng mga pangyayari na yon, maayos naman po si Mama. Katunayan ay tumigil pa daw siya sa kakaiyak nung may aswang sa kanilang pintuan. Nang gabi na yon, nagpausok sila ng pangtaboy sa aswang. Awa ng Diyos, wala naman pong mangyaring hindi maganda. Magmula noon, hindi na nagpapakita si Aling Dolor kay Lola at sa mga kapitbahay nilang tsismosa. Mabilis kasi kumalat ang tsismis doon, kaya hindi nagtagal nalaman na lang ng lahat. Umalis na ang mag-asawa. At bago tayo tuluyang magwawakas, muli ay babatiin naman po natin ang ating mga members. Unang-una, kay Jeffrey Bunyad, kay Niles Gio, kay Chinhan, kay Stephen Sanz, kay Cheng's Channel, at kay Rosary Jayarante. Sa mga gusto pa pong magpa-member sa ating programa mga kaibigan, click nyo lamang po yung join sa ating channel. Kapag naka-join na po kayo, isa-shoutout ko po lagi ang inyong mga pangalan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin upang updated kayo sa mga bago nating upload. Muli, taos-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.